Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ, ang pinaka-pogi sa Banateros. At welcome dito sa paring RJ TV. Kamusta po kayong lahat? Yan. Palakpakan muna, palakpakan. Kamusta ang lahat ngayong maulan at malamig na... Anong araw na ba ngayon? Na linggo, sabihin na lang natin na linggo. Ay, hindi! Tuesday na pala ngayon, Tuesday. Ako napapanood nyo to, Tuesday na. Sige. Kamusta po kayong lahat? At syempre, bago tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan mag-share at mag-like ng ating mga video. Ganun din po, pakifollow paring RJ sa Facebook at paring RJ Banatero sa TikTok. Yan, maraming salamat sa mga suporta at sa mga comment nyo. Oy, ng mga nagko-comment dyan sa YouTube. Maraming salamat. At napapansin nyo yung kapugian ko? Joke lang. Hindi kasi lahat yan, binabasa ko yan. Akala nyo lang hindi. Binabasa ko yan lahat. Pati yung mga tanga nagko-comment, binabasa ko yan. Siyempre, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho o yung mga kababayan natin na OFW, yan, binabasa ko po yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw. Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Yan, sa Canada, sa Korea, sa Japan, saan pa ba tayo? Sa Dubai, ano pa ba? Sa Malaysia, sa UAE. Saan pa ba? Kuala Lumpur, ano pa ba? Singapore, yan, China. Kahit saan dako ng mundo, magandang araw po sa inyo. Sa California, yan, mga tropa natin sa California. Sa Paris, yan. Magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman po si paring RJ para maghatid ng katarantaduhan ng ating gobyerno. Maghatid ng ikaiinis nyo ngayong araw na ito. Yan. Kamusta po? Mag-comment lang kayo dyan kung taga-saan kayo. Kung may time tayo, binabasa po natin yan. At huwag kakalimutan yan yung mag-share at mag-like ha. Mahalaga yan. At syempre, ipagkalat nyo na rin na yung YouTube ng bawat isa sa aming Banateros. Ano yan po kami? 7 po kami ha, 7. Okay, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, sino pa ba? Jay Gibara, ako, sino pa ba? Si Sir Jack, yan. Palakpakan. At meron tayong bagong programa ang programa natin Vox Populi tuwing Sabado 6 to 8 p.m. Yan. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay dito sa atin sa isang linggo at sa syempre mga dapat nating pag-usapan. At 7 po kami dyan. Lagi kaming 7. Ha? Kaya doon nyo lang kami makikitang nagsasama-sama tuwing Sabado 6 to 8 p.m. ng gabi. Yan, sa Vox Populi, ang boses ng masa. Okay. Boses ng masa, babayan. Umpisahan na natin to bago tayo magkakagulo. Ngayon kasi medyo si Marcos bida na naman sa style niya kasi meron siyang hindi ko alam kung na-aresto ba to o napasukong mga NBI na mga kasangkot daw yung pinangalanan niya. Pero magtataka ka dito yung pinangalanan nung masasabi natin na anong tawag dito nito ng Diskaya parang hindi ko nakita yung ibang pangalan dito. Ewan ko kung nakita nyo hindi ko kasi masyado na review pero parang kulang-kulang. So sino ba itong mga to? Eto ba yung mga tao na pwede kayong ilaglag kaya pinag-aano nyo na? Pinagtatrabaho nyo na? Yung mga tao na pwedeng maging zaldi ko pag nagkataon.
Tapos sinugod nila yung bahay o naghain sila ng arrest warrant laban kay Zaldico diyan sa may Quezon City kung hindi ako nagkakamali. Quezon City ba 'yon? O BGC? Basta sa bahay ni Zaldico. Putyang ina, ang laki ng confidential funds o intelligent funds ng OP o Office of the President. So ang intelligence fund at confidential funds, yan kasi yung ginagamit para doon sa mga masasabi natin na special operation, mga kaya nga intelligence to get some information about doon sa taong pinapatrabaho o yung medyo alam mo yun, tutugisin nila. Yan yung gamit niyang mga fund na yan. 4.5 billion ba? Ang confidential fund nito ni Bongbong Marcos, pero hindi niya alam na yung si Zaldico wala sa Pilipinas. Paano mo ihahain ang arrest warrant sa isang taong wala naman dito? 'Di ba? Mali ba ako mga pare ha? Kasi puta ina, napakasimple nun. Kahit sinong tanga alam yun. Hindi, kahit simpleng mamamayan alam na pag wala ka dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng i-serve yung arrest warrant laban dun sa tao. Paano? Ha? Ang tanga naman pero inyo init na init sila doon sa 125 million na confidential funds ni BP Sara, pero tahimik sila pagdating dito sa 4.5 billion na intelligence fund. Double check nga natin para hindi tayo baka sabihin fake news tayo Yan naman lagi sinasabi nila, fake news tayo Marcos confidential fund. Ayaw pukin ng ina 4.5, tama ako, 4.5 billion ang kanilang confidential funds o masasabi natin intelligence fund. Hindi ko alam kung ano yan. So dyan pa lang, putya, alam mo na kagad na malaki ang pera para sa mga bagay na yan. Hindi ko alam kung bakit hindi niya alam kung nasan si Zaldico. Bakit hindi niya gamitin yung pera na yan para tugisin yung dapat niyang tugisin? Paano kasi photo ops lang, optics lang, o papogi lang para magmukhang siya yung bida na naman. Ganito nang nangyayari ngayon, bida na naman yung mismong mastermind. Pero bago tayo pumunta dyan mga pare, ito yung latest ni Zaldico, latest post niya. Ayan. Actually, inulit niya lang yan Pero this time, picture. Yan, picture na yan. Ayan. Ito yung mga maleta. Naku po, sana naman anuhan tayo, no? Yung kahit yung maliit lang na kulay blue. Yung blue yung blue na maliit lang. Okay na siguro yan, no? May one cash out. Talagang ang tabi nila, cash out, no? Cash out. Cash out. 34 luggage. Okay? Ito naman, October 2. Ayan, lakihan natin konti. Ayan. October 2. Teka lang, ayusin ko lang ha, mga pare ha. Pasensya na. Para makita nyo naman. Ayan Yan Ay putik, nawala. Wait lang, nawala. Wala. Alok ng tinapa naman Nawala. Nasaan na ba yun? Yan. Ano ba yan? Ba't nawala? Ay, nakakainis naman refresh natin ha. Bakit nawala? Ano ba naman to? Bumalik na ba? Yun. Nawala Sorry, nawala. Kakainis naman, nawala Hanapin ko. Wait lang. Hanapin ko lang. Asan na ba yun? Zaldico. Talaga pag dire-diretso Asan na ba yun? Asan na? Ito. Sorry. Ito na. Ito na, wait lang. Galit ka agad kayo Ito na.
O, yan na ba yun? Ay! Bakit ganun? Kainis naman, oh. O, interact. Zaldico. Yan. Okay na. O, ito. Bagal pa, oh. Nakaka-bad trip, oh. Ulitin nga natin. Ay, inis tuloy ako, eh. Nakaka-bad trip naman, oh. Ulitin natin, ha. Ulitin natin. Pasensya na. Okay. O, yan. Ito na. Ayusin lang natin ng konti, ha? Interact. So, lakihan natin. Okay, yan na. So, lakihan natin ng konti. Yan. O, kita nyo na ba? Kita nyo na? Yan yung May 1. Okay, May 1 to. May 1. Delivery ng pera. So, next. Ayan, October 2. Ito naman, cash out, 27 luggage. 1 billion. Total of 1 billion. Talaga naman, no? Okay, next. June 14, 2024. 1 billion din. Bakit ganun? Ba't hindi pantay-pantay yung ano? Ito. Tapos, itong mga pinipilit nila na ito yung conduction sticker dito sa may sports car na yan, Davao daw. Mga tanga talaga eh. Hindi nila alam na tanga sila. Ba't ganon? Yung mga tanga, hindi nila alam na tanga sila. Hindi naman yung plate number. Ewan ko sa kanila kung bakit sila ganyan mag-isip. Talagang para pag ipagtanggol lang o idikit lang doon sa mga Duterte na naman, yung issue na mali-maleta na yan, gagawin talaga nila ang lahat. Anak ng pato. Ito. January 11, 2025. Cash out. Putsang 500 million. Konti lang to. Konti lang. Ito naman. Okay, 250 million. Konti lang yan. Pwede ba akin na lang yung dilaw? Kahit yung maleta lang. Ang ganda kasi eh. Next. June 16. 16 ba to? 16. Okay, cash out. 1 million. Ito malalaki, oh. Lalaki nung putsang ina. Ito pa, next. January 17. Okay, 500 million. Okay. RR. Ano ba yung ibig sabihin ng RR? Representative Romualdez, ganon? August 8. June 3. Puta, yun, ang dami. 1 billion din yan. Ito, 35 luggage, 1 billion din. Okay? Ito pa isa. 1 billion. Puro 1 billion, 1 billion. Tapos, minsan, ito 400 lang, konti lang. Ito 500. Ayan, ayan. Ito, July 15, Ilan yan? 500, okay. Ito, 15, 500 million. Grabe, no? Naubulit na yata yan. Hindi pa. Ito pa, February. Dami naman. Putsang ina, yan na yan. Ayan na yung latest na upload ni Zaldico. Bukod dun sa pinalitan niya, yung tawag dito, pinalitan niya yung cover photo niya ng mas maganda siguro. Ayan, cover photo niya yung nagtumutulong siya kunyari, ganun. Pasensya na kung sisinghot-singhot ako mga pare talagang hindi okay yung pakiramdam natin ngayon. Isipon tayo. So yan yung latest ni Zaldico na talaga namang masasabi natin putya. Ibang klase talaga. Napakaraming pera. Ikaw naman na putang ina, ikaw yung nasa loob, ikaw yung inutusan, ikaw yung masasabi natin na gumagawa ng paraan, 'di ba? Tapos bigla kang ididiin lang, ikaw lang mag-isa. Ay puta, syempre kahit ako hindi ako papayag niyan. Ano kayo, ang kakapal ng mukha ninyo
Pagkatapos nyo pakinabangan, ganito gagawin nyo sa akin. O, di ba? Ayan, nagkakalabasan na ng baho. Eto, panoorin muna natin to. Evan, ano ang mensahe ng Pangulo dito sa mga akusadong patuloy na hinahanap ng mga otoridad? Eto kasi, di ba naalala nyo yung picture kanina dyan sa may thumbnail natin, 17 daw o ilan daw yung mga nagsumuko na o yung naaresto ng NBI. So, yung iba pa daw, hindi pa sumusuko. May mensahe ang Pangulo ninyo sa mga hindi pa sumusuko. Sabi niya, sumuko na kayo. Ganyan. Wala na kayong lusot ba? Parang ganun yung style niya eh. So, ba't hindi kaya ikaw ang sumuko? Hindi kasi ganito eh. Ganito yung mga pare, ganito yung mga kababayan. Hindi mangyayari itong lahat ng bagay na to kung hindi, hindi naman, sige, sabihin na natin wala siyang kinalaman. Let's assume na wala siyang problema. Hindi siya gumawa ng pagnanakaw. Kunyari lang, sa usapan lang. So kung wala kang kasalanan pero nangyari lahat to sa pamumuno mo, may problema sa'yo. Diba? Kasi hinayaan mo lang yun, wala kang pakialam, ikaw yung presidente, wala kang mata sa mga bawat ahensya na yan. Wala kang mata sa mga nangyari na yan na flood control. Wala kang mata dyan sa Congress. Unang-una, ang pinsan mo, ang pinakamata mo dyan. O hinayaan din ng pinsan mo, ibig sabihin yung pinsan mo wala rin kasalanan kahit alam niya na may nangyayari na ganyan. Posibleng hindi niya alam. Kasi siya ang speaker, silang nag-uusap ng kay ni Zaldico, di ba? Yung mga insertion, sila yan, imposibleng hindi. So, kahit nasabihin mo na wala kang kasalanan, imposibleng paniwalaan ka ng mga Pilipino. Bakit? Putya, ikaw yung presidente eh. Tapos, nangyari lahat tong pinakamalupit na korupsyon sa Pilipinas under your watch, di ba? Ikaw yung presidente eh. Sino sisisihin namin? Sinong mananagot sa mga yan? Putya, kung hinayaan mo na mangyari ang mga yan sa panahon mo, puta, gago ka. Diba? Ito na dapat nang sumuko ng mga akusado na hinaina ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kaysa patuloy na tugi. Putya, ang bilis, no? Basta mga ganyang style, ang bilis. Pero mo, ang bilis nilang masabi natin na makasuhan, anuhan ng arrest warrant, okay, sige, Sandigan Bayan, walang problema. Okay, mabilis sila. Ang ganda sana kung ganyang kabilis din dun sa mga, ganyan din ang proseso dun sa mga tao na kakampi nila. Diba? O kasama nila. Bakit? Pag dito, ang bibilis eh. Sa mga gantong style eh. Pag naturo ang presidente, ang bilis eh. Para matakpan nga naman, meron ng panibagong maituturo. Ngayon, ganito yan mga pare. Isipin nyo to, ang bilis nila sa mga gantong bagay, pero yung mga drugs na nakuha nila sa dagat, di ba? Wala silang makuha o wala silang maturo kung sino o kanino galing yung mga yun. Di ba yung iba nga na checkpoint? Na checkpoint na lahat-lahat, pero kahit yung driver hindi alam kung kung sino. Isipin nyo yun, no? Paano pupunta yung droga dun sa checkpoint nang siya lang mag-isa? Sumusuko yung droga? Ang daming drogang nakuhang palutang-lutang, ang daming drogang nakuha sa mga checkpoint, pero walang napanagot kahit isa. Nagigets no? Naiintindihan nyo? Ha? Walang napanagot kahit isa. Ngayon, dito sa flood control project na to, meron silang tinuturo o naglabasan lahat ng, actually noon pa yan eh. Si Pangulong Duterte talaga ang nagbunyag niyan, kaya gigil sila eh, di ba? Merong portion si Pangulong Duterte no na binanggit mga congress na yan, mga magnanakaw yung mga yan. O doon lumabas. Naglabang ulit si Marcos ng SONA. Yung hindi natin makakalimutan 5,500 flood control project. Pupuchab nagbagyong Karina. Lumabas ngayon yung katarantaduhan na wala talagang flood control project. Meron man substandard, yung iba ghost project. So ikaw bilang presidente, under your watch, sa pamumuno mo, hindi mo nababantayan yung mga yan?
Kasi dapat yan ang trabaho mo, bantayan yung mga proyektong pinagyayabang mo. Kaya mo nga pinagyabang kasi meron. 'Di ba? Kaya mo nga sinabi yan sa SONA kasi meron. Bakit bandang huli, paglabasan, pag nagkagipitan na, putyang ina, napatunayan ng panahon, napatunayan ng langit, na wala talaga. O ngayon, wala kang alam. Samantalang pinagyabang mo. Paano mong ipagyayabang yung isang bagay kung hindi mo naman hawak, kung wala naman sa'yo? Halimbawa, ako. Diba? Ako, halimbawa, meron akong bagong kotse. Pwede ba yung ipagyabang ko yung bago kong kotse kahit wala ko namang... may mga ganon, oo. May mga social climber na ganon. Pero yung ipagyayabang mo yung kotse, sa lahat ng kakilala mo, sa lahat ng tropa mo, may kotse ako bago. Ito, malupit to, SUV. Bagong bili ko lang. Tapos bandang uli, mapapatunayan na wala pala. Kasi, paano? Mag-outing tayo mga pare, mag-outing tayo mga tropa. Hindi, total may kotse naman yan si paring RJ na bago, na 7-seater eh. Di ba may kotse ka naman, baka pwede nating magamit, kasama ka naman sa outing. Paano mo ngayon yun? Di ba, lumabas yung katotohanan na nagsisinungaling ka pero pinagyabang mo. Di ba? Hindi mo pwedeng iyabang yung isang bagay na hindi mo alam na meron ka. Ang tawag doon pagsisinungaling. Ibig sabihin, itong si Bongbong Marcos nagsinungaling dun sa flood control project na niyayabang niya. Ganun lang kasimple yun. Ng mga otoridad. Ang mga akusado ay mga individual na kinasuhan ng Sandigan Bayan dahil sa pagkakasangkot sa nasa 290 million pesos na substandard flood control project sa Oriental Mindoro na hinawakan ng umano'y kumpanya ni Zaldico na SunWest Corporation. Talagang yun yung tinatarget nila no? Inumpisahan nila Bakit nila tinatarget yan? Hamantalang yung iba hindi pa. Bakit yan ang inuna nila? Pansinin nyo, bakit yan ang inuna nila? Kasi nagsalita si Zaldico laban kay Marcos at kay Romualdez. So, uunahin nilang gipitin yung kay Zaldico, yung SunWest. Diba? Para magbukang si Zaldico o dinidiscredit nila o pinapalabas nila na si Zaldico sinungaling naman yan eh. Pakita nyo nga nakasuhan na yung mga to. Ganun lang kasimple yun. Wag na kayong magpapaniwala diyan sa mga paikot-ikot ni Marcos na akala mo talagang siya yung bida. Akala mo ang linis-linis ang tarantado na yan. Ang paniwala diyan, putya, adik nga daw yan eh. Ayon sa ulat ng Pangulo kaninang alas 6. Yung mga adik talaga, walang magagawang matinuyan, anak ng putya. Diba? Ng umaga sa 16 na may arrest warrant. 7 na ang nasa kustodiya ng mga otoridad. Isa rito ang naaresto ng National Bureau of Investigation habang 2 pa ang nagpahayag ng pagnanais na sumuko. Ayon kay PBBM, pananagutin sa batas ang mga individual na tumutulong sa mga akusado. Hindi, ganito nga kasi. Bakit ikaw hindi ka mananagot, Mr. Marcos? Bakit hindi ka mananagot? Ikaw mismo yung nagyabang ng mga flood control na yan. Ibig sabihin, alam mo na meron. Alam mo na merong flood control at pinagyabang mo pa nga. Paano hindi ka mananagot? Di kasabwat ka kasi alam mong meron eh. Tapos hindi mo alam na substandard? Hindi mo chinek? Ha? Hindi mo masasabi natin na dinouble check na puntahan niyang mga yan o papuntahan mo doon sa mga tao mo na i-check nyo nga to kung totoong meron ditong flood control at i-check nyo kung hindi yan substandard. Kasi confident ka nung sinabi mo yun meron tayong ginagawa. Umaabot sa 5,500 flood control project ang natapos na at nagtuloy-tuloy pa. Tas ikaw yung bida ngayon. Ganyang kagago. Na magtago. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo. Kung kayo ay nagtatago,
ng isang fugitive from justice. Eh di mananagot ka rin, Bongbong Marcos. Bakit tinatago mo yung o sinesape mo yung pinsan mo eh? Dapat ikaw ang managot din kasi yung pinsan mo ang merong talaga masasabi natin na may kinalaman sa mga flood control project na yan. Insertion. Magkano ang insertion? 100 billion. In 2025. Paano pa yung mga nakaraang insertion, di ba? Tapos, ang mainit nilang ngayon, yung mga maliliit lang. O, hindi naman sinasabi natin na okay lang yung mga maliliit. Okay lang yun. Hindi. Hindi rin okay yun. Pero, eto, napatunayan talaga na may anomalya dyan sa mga flood control project na yan. Pero yung pinapalabas nila na meron daw si Atayde, na na ghost project, o pinakita na wala naman talaga. Tapos si Villanueva, tinatrabaho nila na siya mismo ang isa sa unang nagpakalat niyang na yan. Nagbunyag niyang mga flood control project na yan. Ganon din si Escudero. 'Di ba? Ang pinapaano nila kay Escudero yung 30 million. Ha? Okay lang kayo? Puta, yun talaga ang ididikit nyo na nagbigay daw kasi ang sinasabi dyan, yung si Escudero daw binigyan daw ng isa sa may mga maanomalyang sa flood control ng anong tawag dito, yung campaign funds. O sabi naman nung sariling pera niya yun. Di daw galing yun sa kumpanya nila. Ano ba naman yan? 30 million. At isa pa ang pinagtatrabaho nila o yung pinag-iinitan nila yung 125 million na confidential fund ni BP Sara na sinabi naman ng COA malinaw na malinaw. Walang nilabag sa proseso ang Office of the Vice President pagdating dyan sa paggamit ng budget ng confidential fund o paggamit ng budget ng OBP. Walang problema. Walang problema. Pero pinagpipilitan nyo pa rin mga animal. Yes. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Hindi kayo hihinto hanggat hindi na tatabunan yung issue na binato sa inyo. Issue na kayo ang tinuturo na mastermind. Sir naman, wag na kaming paikot-ikutin. Alam na ng mga Pilipino. Ang mas malaking tulong na dapat ibigay sa kanila ay pasukuin sa mga otoridad upang makasagot sa mga aligasyon na hinaharap sa batas. Samantala, may payo rin ang Pangulo sa mga akusado para maiwasan ang anumang masamang maaaring mangyari sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa kanila. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo. Diba ang addict is mga kriminal din yan. So kung inakusahan ka ng ate mo na addict ka, edi kriminal ka rin. Pagtitiyak ng punong ehekutibo, hindi hihinto ang pamahalaan sa pagpapanagot sa batas ng mga taong nasa likod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Mastermind, bida na naman. Mamayang hapon, inaasahan na muling haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa media upang magbigay muli ng ulat. Okay na yan, putang lang yan. Okay na yan, tanga na yan. Ito pa isa. Ito yung pagre-raid doon sa isang engineer ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Engineer. Talaga namang masasabi mo na talagang action-packed. Talaga. Yun nangyari dito. Talagang nakaka-tense yung pangyayaring ito. Ito, panoorin natin. Nito ngang weekend na aresto sa Quezon City ang isang DPWH engineer na dawit umano sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ang express report ni Dave Abuel. Talaga namang may pinto. Putya inan to mga to pag hindi naman sa syempre nasunod lang din tong mga NBI na to, itong mga nandyan. Nasunod lang din naman yan. Pero sir naman, yung position nyo naman. I'm not expert but putang ina,
Pag binatuhan kayo ng bomba dyan sa harap niyan, pagbukas nyo ng pinto, puta, patay kayo lahat eh. Oo, dapat medyo distansya muna. Ewan ko kung tama ako pero putya, hindi nyo ba na-anticipate yun? Ako na-anticipate ko yan kasi pag yan pagbukas nyo, di ba binabulabog nyo na yan. Malamang naka-ready na yung mga yan. Oh, pag umaarmado yung mga yan, nagkaputukan pa, tapos lahat kayo nakahilera dyan. Kung batuhan kayo ng isang bomba dyan, 2 bomba, di sabog kayo. Ewan ko. Pinaligiran at puwersang binuksan ng mga tauhan ng NBI Technical Intelligence Division ang bahay na ito sa Quezon City. Napagod na. Ayun di ba? Dito kasi nagtago si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon, ang isa sa sangkot sa 289 million pesos road dike ghost project sa Nawan Oriental, Mindoro. Nang makorner si Abagon, pinaukusa at binasahan ng karapatan sa inaresto, habang ang ilan pang tauhan ng NBI sinuyod ang buong bahay. Dito inaresto rin ang mga kasama ni Abagon na isang babae at lalaki. Nakuha sa kanila ang ilang cellphone at SIM card na posible raw umanong ginamit bilang burner phone at SIM. Ayon kay NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno, una nilang pinuntahan ang bahay ni Abagon sa address nito sa Cavite para ihain ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay ng reklamong malversation of public funds. Pero wala roon ang engineer. Ayon naman sa legal counsel ni Abagon na si Attorney Raymond Tansip. Ito meron pang isang na masingit ko lang. Hindi ko alam kung totoo to o gawa-gawa lang. Pero mayroon ako nakitang post. Wala daw kayong makikitang sabi ni Romualdez parang sa post niya. Hindi ako nagkakamali kung totoo to hindi tayo sure Pero parang sinasabi niya wala kayong makikitang anomalya pagdating sa akin. Parang ganun. Hindi ko alam kung ulitin ko, hindi ko alam kung totoo ito pero kung totoo man ito, putang ina, paano makikita yung anomalya sa yung hayop ka? Isipin mo nga yung ICI, inimbitahan ka doon. Tapos walang live stream, walang video, walang kahit ano na wala kaming alam, walang media. Wala kaming alam kahit kung ano nangyari doon. Tapos sobrang bilis. Ganon magtanong sa'yo. Puta, yes or no? True or false lang ba yan? Tapos kung totoo man yun, yung post na yun, putang ina. Ang kapal ng mukha mo talaga, sir. Yan ang to ni Romualdez, ang gago, no? Kung totoo yun ito disclaimer lang kung totoo Sa ilalim muna sa medical examination ng kanyang kliyente. Isusurrender sila sa Sandigan ba? Parehong dinala ang 3 sa opisina ng NBI sa Pasay. Ang mga kasama ng engineer, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice. Kung matatandaan nung Miyerkules, nairaffle na ang mga kasong graft at malversation of public funds. Ito si nawala, believe ko sa'yo kay kay Secretary Vince Dizon medyo nawala yung idol ko to dati Dahil tao to ni Pangulong Duterte, maayos to Maayos talaga to, nagtatrabaho to ng maayos. Pucha, bakit nangyari sa'yo, sir? Ba't pinagtatanggol mo yung kasablayan ng Pangulo? Medyo medyo bad trip ako sa'yo Okay to noon na-meet pa namin to Puta ina, pero ngayon parang parang na-hypnotize ka ba? Nangyari sa'yo, sir? Medyo medyo hindi ko alam kung bakit niya ginagawa o bakit, dahil ba nagtatrabaho siya dyan sa o basta hindi ko alam. Tsaka ako nababanatan to pag Laban sa mga sangkot sa Ghost Project sa Oriental Mindoro. Kabilang dyan si dating Congressman Zaldico at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Una nang inirekomenda ng Ombudsman na walang piyansang ibibigay sa kasong malversation dahil mahigit 8 milyong piso ang perang involved. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel. Wala na ba lang? Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumarachadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Si Ma'am Nikki de Guzman. Okay? So wala na palang pag 8 million, 8 billion 8 million pala yung Wala na palang piyansa pag Anyway. Eto pa, meron pa tayo last. Ito, last na to. Di naman kasi kayo nanonood hanggang umpisa lang pinapanood nyo
Last na to, last. Ito kasi meron magkakaroon daw ng rally pagdating sa etong November 30. Diyan sa sa EDSA ba yan? Sa EDSA ba? Pero ang pupunta daw doon yung hindi daw yung bawal daw ang DDS. Anak ng putya. Bawal daw yung anti-Marcos at DDS. Bakit ganun? Kala ko ba anti-corruption kayo o parang ang lumalabas anti-DDS lang kayo Kasi bakit? 'Di ba? Tangina, nananawagan kasi ayaw nyo lang umupo si VP Sara. Iyan ang nasa konstitusyon natin. Once na si Bongbong Marcos mag-resign o matanggal, ma-impeach, automatic yan, Vice President ang uupo talaga dyan. Nasa konstitusyon yan, mga bugok. Kinang-inang to mga tanga. Etong rally na to, hindi ko alam kung para to sa korupsyon, anti-corruption rally, o ipaglaban ng mga Pilipino, o para to sa para to sa rally ni rally ba to ni Soto? Kasi gusto nyo mawala yung mga mga lead. Sige, Marcos automatic na yan kasi kupal yan Pero pati si VP Sara, putyang ina nyo naman, gago kayo. Kinipit na nga yung Ali, halos halos wala nang ang budget, putyang ina, tas gusto nyo papatanggal, nasasabihin nyo corrupt. Gago ba kayo? Paano magiging corrupt yun? Wala nang ang budget yun. Mga hudas ang puta. Diba, ganito kahudas tong mga to. Hindi ba, eto ba yung rally nyo para kay Soto? Para umupong president si Soto? Ayun ba yun? Ha? Ito, panoorin natin tong kupal na to. Ito, isa pa tong tanga Halatang halata itong makakaliwa na to. OA, yan ang mensahe ng bagong alyansang makabayan. Sa sinabi ng DILG na posibleng mauwi sa inciting to sedition ang kanilang panawagan sa November 30 rally. Gusto kasi ng grupo na bumaba na sa pwesto si PBBM at VP Sara diba? na kapwa sabit daw sa korupsyon. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ano naging sabit si VP Sara doon? Putang ina, wala nga mapatunayan. Ito mga gago naman talaga na to. Hindi mo maintindihan kung gago talaga o gago talaga Hindi nyo nga mapatunayan at mismong COA na ang nagsasabi na walang anomalya dyan sa Office of the Vice President. Diba? Wala nga walang mapatunayan, wala, nada, wala. Pucha, pero gusto nyong matanggal sa pwesto o mag-resign. Diba? Bakit? Bakit nga kasi? Kasi nga, ayaw nyo kay VP Sara na umupo. Na pagbigyan na nga yung si Marcos ayaw. Tapos pag yung nasa constitution naman na dapat talaga ang vice presidente ang maupo bilang president once na mawala yung presidente, putya ayaw nyo. Ano ba tawag dyan pag nilalabag yung yung constitution? Nang magbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yan ang panawagan ni bagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino. Isa si Casino sa organizers ng anti-corruption rally na gaganapin. Anti-Duterte lang yan, hindi yan anti-corruption. Ito si Casino, pangit po na nga tanga ka pa Kupal ka pa Sa Luneta sa November 30. Kiit niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, hindi pwedeng pumalit si Vice President Sara. Bakit? Bakit? Nasa konstitusyon na BP ang papalit. Tanga, kahit sinong BP pa yan. Kahit sino pang BP yan. Kahit si Lenny, si Binay, o kung halimbawa, ang BP natin ngayon si si Lenny Robredo. O putya, pag nawala yan si Bongbong Marcos, automatic Lenny Robredo yan. Ang layo talaga ng mga utak nito mga makakaliwa na to. Si PBBM. And if Sara takes over and Marcos resigns or is removed from power, do you think that the new Duterte administration will have peace for the next several years? Bakit? You think that Sara Duterte will be content na 2 taon na lang? Hindi, bobo mo naman, sir. Walang problema doon. Okay lang kasi
Siya ang hahalili talaga. Automatic yung pag nawala ang presidente, yun talaga ang nasa konstitusyon. Siya ang hahalili bilang maging presidente kung wala na ang presidente. Ano pinasabi mong content? Gago! Kasi sinasabi nito, makukontento ba si BP Sara kung siya ang umupo bilang presidente sa 2 taon na yon? Gago, meron tayong eleksyon. Ha? Ang bobo nito, putang inang to. Ang bobo. Ano yun? Hindi na mag-e-election pagdating ng 2028? O nandun na si BP Sara, makukontento siya, gabaguhin niya na yon? Tuloy-tuloy na ba yon? Wala nang dadaang eleksyon? Tanga ka pala eh. May eleksyon tayo sa 2028. Anong sinasabi mo makukontento? Ang putang inan to. Yung kaboboan nila, ewan ko matalino naman siguro to. Pero yung pagiging anti-Duterte nila, nagiging bobo na sila. May election tayo sa 2028, sir. Ano ba yun? Anong content? Makukontento ba dyan si BP Sara sa 2 taon? Makontento siya o hindi, meron tayong sinusunod na konstitusyon. Meron tayong eleksyon. Ay, bobo. Siya dyan sa pwesto. Tingin ko, mas titindi pa yung bangayan yan. And the country will have no peace. Alam mo, yung tatay nga si Pangulong Duterte. Sino ba nagbabangay ngayon? Sino ba nagigil pa rin sa mga Duterte ngayon? 'Di ba? Etong administrasyong Marcos. Pucha, wala nang Duterte. Si Pangulong Duterte hindi na nakaupo, pero sa kanya niyo pa rin sinisisi yung mga katarantaduhan ninyo. Putang ina. Si Pangulong Duterte ba nung umupo from 2016 hanggang 2022, narinig nyo ba na nagreklamo? Sa ano naman yan sa nakaraang administrasyon naman yan. Huwag nyo sa akin isisi yan. Walang ganun. Wala tayong narinig na ganun. Puro solusyon ang ginagawa ni Pangulong Duterte nun. Puro solusyon ang gagawin. Putang ina, ewan ko dito sa Marcos administration na to. Puro sisi din. Putya, walang pinagkaiba kay Pinoy. Diba? Ganyan din si Pinoy noon. Sa bagay, putang ina, pare-parehas naman pala kayo na yan pula tsaka dilaw, magkakampi naman pala kayo. Kaya nga yung kanta ng sino ba yun? Si Bambo na ngayon pero noon si Rom, nakalimutan ko. Yan Tatsulok, 1987. Tama ba? 1987? Basta 1991 yan pinorform. Ng, anong banda yun? Buklod. Yan. So, yan Tatsulok na yan. Pucha, hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Sinabi na nila nun. Ang ina, magkakampi pala tong dalawan to. Diba dati, dilaw, pula, magkalaban yan. Diba lagi? Puta ngayon, para mapagbagsak ang Duterte, nagkampi na sila. 2001, naalis sa pagkapresidente si Joseph Estrada dahil sa issue ng korupsyon. Pinalitan siya ni then Vice President Gloria Arroyo. Noong 2004, tumakbo ulit sa pagkapangulo si Arroyo sa dahilang hindi naman siya umupo sa pwesto. Wala namang ano yun Wala namang kaso yun Kasi siya naman talaga ang papalit. Ano bang problema doon? Nangyari nga kay Gloria anong inaano nyo? Nakatakbo pa nga si Gloria. Dapat noon pa lang, pinagbawal na yan kung naging presidente siya. Natatakot lang na kasi kayo na si BP Sara, kung makupo siya ngayon, sa 2 years na to, mapakita niya yung galing niya. Ngayon, syempre ang mga Pilipino, mas lalong gustong manalo si BP Sara at iboboto sa 2028 election. Ngayon, meron namang meron namang pabor din sa inyo. Kung sumablay si BP Sara sa 2 taon na to na pinupo niya ngayon nung nawala si Marcos, iboto natin ng iba. Di lalabas na mas mahina siya. Hindi mo pala kaya Ba't ka pa namin iboboto sa 2028? Ganun lang kasimple yun. Ang tatangan nyo naman. Ha? Buong 6 na taon, nanalo si Arroyo at nagsilbi uli bilang pinuno ng bansa hanggang 2010.
Hinamon naman ni Casino si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan si PBBM. Ito'y matapos idawit ni Zaldico ang Pangulo sa multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Even if the President is immune, the Ombudsman can still investigate and probably file it when the President loses his immunity. But as I said, this immunity should not prevent the Ombudsman from actually investigating this. Hopefully, he transcends that tendency na mag-utang na loob ka sa appointing power mo. But as I said, this all remains to be seen. Tingin din ni Casino na malabong maparusahan ang mga kaalyado ng Pangulo na sangkot sa flood control scandal. Ang problema natin, it's not just one or two sacred cows. There are many sacred cows. Unang-una na dyan yung first cousin niya eh. Can he hold the Speaker Martin Romualdez accountable? Hindi, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh, sir eh. Pero yung pagiging doon sa point ni BP Sara na pati si BP Sara aatakihin nyo, putya mali na yun. Eto, kitang-kita natin yung corruption na nangyayari sa Pilipinas. Dito sa tatlong to, kay Bongbong Marcos, siyempre, unang-una, siya ang mag-budget niyan, siya ang titingin niyan. Okay, sige. Sabihin na natin wala siyang alam o wala siyang kinalaman dyan dahil wala naman siyang alam lagi. Sabi niya, lutang naman yan eh. Merong nangyari, pinsan niya ang speaker. So may nangyaring insertion na sobrang laki. Hindi mo pipirmahan yan kung makikita mo na sinasabi niya pa nga lagi na binasa niya yan, 4,000 plus na pages, binasa niya yan, analyze niya, tinignan niyang maigi. Puta, makikita mo yung mga numero doon. Kung meron kang pag-iisip na matino o kung wala kang kinalaman dyan sa mga insertion na yan, ko-questionin mo o ibibito, hindi ko alam kung tama ba yung term ko, ibibito niya yung na yun eh, yung project na yun eh. 'Di ba? Kung nakita mo yung malalaking insertion dyan sa mga projects na yan, putya, automatic yan. Mo yan, aalisin mo yan at questionin mo yan. Hindi ko pipirmahan to. Ayusin nyo yan. Bakit ang laki ng insertion? 'Di ba? Bakit ang laki ng insertion? Ibig sabihin, pinirmahan mo, alam mo, binasa mo lahat. Yan ang nangyari. 'Di ba? Alam mong malaki yung insertion, pero pinirmahan mo pa rin. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman, yung pinsan mo walang kinalaman, gago ka. Kitang-kita natin dito, pero yung sinasabi nila na korupsyon ni BP Sara, yung 125 million na sa may confidential fund nga eh. Doon pa lang sablay na kayo eh. Ha? Sablay na kayo. Isa pa, hindi, anong ikukurap niyang ali na yan? Wala na nga budget na ibinibigay. Diba? Tangina naman. Ang simple-simple, ang simple ng paliwanag, ang simpleng tingnan, putang ina, pinapalala nyo lang. And down the line, his allies, his key allies, tingin namin hindi niya ma-afford eh. Kasi nandun ang Duterte who will be exploiting this. Tinawag din ni Casino na overacting o OA ang babala ng DILG na posibleng turingin na inciting to sedition ang mga calls for resignation sa gaganaping November 30 rally. Aniya, parte ng freedom of expression ang hilingin ang pagbaba sa pwesto ng presidente at vice-presidente. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Kasi nga, talagang papoprotektahan nila yung amo nila with all costs. Eto, wala na talagang pag-asa tong Pilipinas. Pag nandiyan pa yung mga na yan, si Romualdez tsaka si Marcos, putya wala na yan. I-try nyo si BP Sara. Tangina, ewan ko lang kung hindi kayo matutuwa sa ginawa ni BP Sara, problema nyo na yun. Nagaya ng dyan sa Dolomite, di ba itong si Loren Legarda, madaanan ko lang, si Loren Legarda binabati ko siyang Dolomite. Putya, dinala siya nung apo niya ba yun o yung anak niya? Ang ganda daw. Diba? Ganun eh. Puta, yung pinapaganda yung Pilipinas, binabatikos nyo. Yung kagandahan ng Pilipinas, binabatikos nyo. Pero yung mga pangit, pukin ang ina ninyo, mga demonyong hudas kayo, pinagtatanggol nyo pa. Diba? Dapat dyan, si Ridon, dalihin dyan sa Dolomite, tapos ibaon.
Sa Dolomite Beach, dyan sa may, putang ina, hindi niya nakikita yan. Dapat dalhin nyo dyan si Ridon. Takpan nyo yung mata, tapos isurprise nyo niya, dyan nyo siya dadalhin. Sino man ang tropa niya ni Ridon. Oh, gago. Oh, ito yung binabatikos mo. Ang ganda. Okay. So ito, bago tayo magtapos, pakita ko lang tong picture namin ni Vice President. Bagay kami, no? Uy! Yan, yung pumunta kami doon sa, anong tawag dito? Doon sa may parang Thanksgiving ni VP Sara Duterte. Doon sa mga kasama niya o yung mga pinagkakatiwalaan niya lang yan. Pinagkakatiwalaan niya. Tapos sinasabihan tayong troll. Tayo daw ang troll. Ha? Ayan Vice President Sara Duterte dyan. At pinapaabot. Ito ang sinabi sa akin ni VP Sara. Maraming salamat sa iyong pagpunta dito sa ating simpleng Thanksgiving. Maaari po bang ipaabot nyo sa inyong pamilya na maligayang Pasko at sa inyong mga sumusuporta po sa inyo, sa inyong mga subscribers, sa inyong mga followers na pakisabi po maligayang Pasko. Ibig sabihin, ina-acknowledge si VP Sara, sinasabi ni VP Sara na maligayang Pasko daw sa ating mga subscriber ni Paring RJ, yung followers ni Paring RJ, maligayang Pasko. Galing yan kay VP Sara. Okay, palakpakan. Merry Christmas daw sa inyo, mga ating mga mahal na subscribers at followers. Yan, maraming salamat. Ang lupit. Ang ganda ni VP Sara, grabe. Pag nakita nyo sa personal, di ba, sa picture, ganyan, simple lang, parang Pag nakita nyo sa personal, ang ganda, oo. Talagang may talaga may lahi talaga to si VP Sara. Dahil nga yung nanay niya Zimmerman, tama mo. At natin dyan, dahil dyan, meron tayong simpleng, anong tawag dito? Simpleng, parang bunutan. Parang raffle ng mga, ng mga sumusuporta kay VP Sara. Meron tayong raffle at yung raffle na yon, nakakatuwa kasi ang usapan namin dyan, nabanggit ko na to dyan sa Vox Populi, ang usapan namin ay, ang gusto ko makuha dyan, baka susi ng Tesla. Mga biro-biroan namin, syempre, susi ito ng BMW. Susi ito ng Toyota Supra, mga ganon. Mga iPhone, mga iWatch, mga ganyan. Swerte. So, yun sana, yun ang iniisip namin, syempre, putya. Mag-ano ka na nga lang, mangangarap ka na lang. Siyempre, laki-lakihan mo na. Ang nakuha namin, nasa na ba yun? Ito ang nakuha ko, alang nga. Pansit Canton, Calamansi Flavor. Pero pero sa akin, malupit yung sa akin, I love you kasi tatlo. Yeah! I love you daw, sabi ni VP Sara. Yung iba kasi, si Sir Jack nakakuha ng panlaba, si Boss Bay Suka, si Boss Dada, si Joy, si Coach 2 pirasong corn beef. Sa akin, Pansit Canton. Kulang na lang, Madam BP. Kulang po ito ng 2 itlog. Tapos pambili ng soft drinks ba? Calamansi flavor, ang lupit. Dapat chili mansi para medyo may may kurot may kagat ng konti pag mapapakain kaya masarap yan sa madaling araw. Okay. Bakit natin pinapakita to sa inyo mga pare? Kasi this is ganto ang Vice President natin. Ganto kasimple si VP Sara. Why? Kasi piruin mo, yung mga pumunta dyan, mga sikat na vloggers, mga malulupit na vloggers, at mga kagaya kong pogi, hindi yung basta-basta. Kumbaga, matataas din, mga pera din, mga hindi rin simpleng tao. Pero, ganito kasimple si VP Sara, hindi ko kailangan kayong bayaran
o hindi ko kailangan magpapogi sa inyo para lang suportahan nyo ko. Hindi. Kasi ang suporta ng mga masasabi natin o tinatawag natin na DDS vlogger, hindi naman yung tao eh. Ang sinusuportahan natin kung paano, kung gaano katino si BP Sara, ganun din yung tatay. Nagsimula tayo sa tatay niya eh. 'Di ba? Ganun katindi o ganun kaayos o ganun kasimple ang mga Duterte. Sa pagiging simple ng mga Duterte, diyan pa lang, panalong-panalo ng mga Pilipino. Biruin nyo, ang pagkain namin diyan, 3 putahe lang, lasagna, may chicken na maliit, yung parang bite size na mga chicken. Tapos merong Shanghai, lumpiang Shanghai. Tapos meron yung coffee jelly, tapos iced tea, at tapos kape. Syempre, merong kape. Ganyan lang kasimple. Ganyan kasimple yung Vice President natin. Parang naaalala ko nga si Pangulong Duterte kasi merong interview si Willie Rebillame na sinabi niya, nung pumunta kami doon, ang nakahain doon isda, gulay, tapos meron lang sabaw. Ganyan lang si Pangulong Duterte. Ang sinasabi niya, hindi natin pera to. Pera ng taong bayan to, kaya ito lang ang kaya kong ipakain sa inyo. Ganon din si BP Sara. Hindi bongga. Walang lechon. Wala ngang coke eh. Kahit coke zero. Di naman siya nagre-reklamo tayo. Pero mahilig kasi tayo sa Coke Zero, di ba? Coke Zero. Mahilig tayo sa Coke, kaya ganap tayo ng Coke dyan. Anyway, meron namang kape, kaya walang problema, okay pa rin. Kasi matabang. Hindi, kasi yung kape nila, alam niyo yung mga kape sa mga catering, yung malakihan. Baka na lang, konti na yung yung kape doon, yung baga naunahan na tayo ng matatapang. Kasi ang nangyayari diyan pag yung kakakulo pa lang noon, matapang lagi yun. Lahat ng matapang. Pero pag paubos na ng konti na, matabang na. Kaya yan, siguro paubos na dahil na tayo dumating din eh. Walang maparkingan eh. So anyway, yan ang nakakatuwa, kaya natin sinusuportahan ng mga Duterte. Kasi sa simpleng bagay, simpleng ganyan, biruin mo. Ganyan lang imit ni BP Sara yung mga sumusuporta sa kanya. Hindi niya kailangang bayaran yung mga yan, hindi niya kailangang alam mo yun, hindi niya kailangang magmakaawa sa mga yan, hindi niya kailangan ng actually hindi niya kailangan ng supporter eh. Kasi kitang-kita ng mga totoong Pilipino, kitang-kita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling to na leader at magiging leader sa 2028. Yun! Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe to my channel, Paring RJ TV. At ganun din po, pakifollow ang aking Paring RJ sa Facebook at Paring RJ Banateros dyan sa may TikTok. Ganun din po, DZAR1026 SMNI, Banateros 2.0. Ganun din po ang Vox Populi na Facebook page, ang Boses ng Masa, at sa YouTube. Meron din po tayo niyan sa YouTube, Vox Populi, ang Boses ng Masa. Every Saturday yan, 6 to 8 p.m. yan. Magkikita-kita po tayo lagi dyan, ha? Okay? Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.